Magandang araw mga idol. Ito pala yung binubuhat ko. Ito yung mga plate na para sa dugtungan ng mga I-beam na yan, yung mga bakal na yan. Kung nakikita nyo yung mga part na walang pintura na yan, may butas, dyan yung nilalagay yung mga plate na binubuhat ko. Para sa dugtungan yan ng I-beam to I-beam. Kaya napakabigat yan mga idol. Binubuhat namin isa-isa para i-prepare. Ito palang ginagawa namin kapag wala kaming pinipinturahan. Diyan kami nilalagay. Tumutulong kami dyan para may trabaho kami. Kami naglalagay ng mga bolt, nagtataking. Nilalagay namin isa-isa. Binubuhat. Napakabigat yan mga idol. Nasa 25 kilo siguro yan. Yung mga bakal na yan. Napakabigat. Kaya binubuhat namin ng partner ko para ikabit. Lahat yan kinakabitan namin. Pag nakabitan na namin lahat, nilalagyan namin ng bolt. At pag nalagyan na ng bolt, may days yan siya, may schedule. Kung kailan kukurin ng truck. Kaya minsan hinahabol namin yung schedule. Pag malapit ng schedule, mga ilang araw na lang, isang linggo na lang, lalagyan na kami ng mga bolt na yan. Kung minsan kasama namin mga welder kapag wala silang trabaho. Kung may trabaho kami pintura, ang naglalagay dyan mga welder, palit-palit lang. Pag wala silang trabaho, sila naglalagay. Pag wala kaming trabaho, kami. Kaya napakabigat. Napakabigat ang mga plate na yan at mga bolt na nilalagyan namin. Kita yung mga idol, binubuhat ko. Kita napakabigat yan. Dugtungan yan siya, dugtungan. Sa sobrang bigat na yan mga idol, parang nag-gym ka lang dyan. Sa mga mahilig mag-gym, bagay sa kanila itong mga ganitong trabaho. Hindi mo na kailangan magpunta ng gym. Batak ka na lang batak, buhat ka na lang buhat. Kasi mabigat talaga siya eh. Sa mga mahilig magbuhat, ito ang mga bagay ng trabaho eh. Mabigat. Napakadami niyan mga idol. Ilang I-beam yan. Sa isang I-beam, bali 2, 4, 6. 12 lahat na plate ang kailangan mong i-prepare sa isang pirasong I-beam. 12 lahat. 8 malalaki. 4 na maliliit. May bolt pa. Ang size pala ng bolt na ginagamit namin mga idol is 95. 95 cm ata yun na bolt. Basta malaki. 95 na size ng bolt. Ito mga idol, si Buddy, nagtataking na. Yan ba idol ang gamit namin no? Sa paglagay ng bolt. Ganyan kami magkabit ng bolt. Yung nakikita nyo, ganyan na ganyan. Ganyan talaga ang pagkalagay namin ng pattern. May gamit kaming pang tacking na di-charge. Yan ang naglalak ng bolt. May tagahawak. Yan. Para mabilis. Si Uyok, sumilip na. Shout out kay Uyok, sumilip na. Yan na po, ang kasama namin welder. Yan, yung kasama namin na dalawa, yung mga welder yan sila. Bali, wala silang trabaho. Tumulong sila sa amin. Ang isa nakalabas pampuit. Si Joseph, taga Norte. Yan. Yan ang ginagawa namin. Kapag wala silang trabaho, pati welder, tumutulong na. Kasi kailangan nang ma-deliver ng mas maga. At may schedule na. Malapit na yung schedule. Kaya tulong-tulong na lang. Yan ang ginagawa namin. Taking, kabit ng kabit. Hanggang sa matapos lahat. At walang katapos ang I-beam yan mga idol. Napakadami yan. May matapos na, may ginagawa ulit. Kaya hindi maubos ang mga bakal. Tuloy-tuloy ang gawaan. Hindi talaga maubos-ubos. Kasi ang welder tuloy-tuloy ang gawa. Kami tuloy-tuloy ang pintura namin. Kaya parang cycle lang, umiikot lang talaga. Walang katapusan. Pagod lang talaga ang may katapusan dito. Pagod, sakit sa katawan lang ang makukuha natin. Grabe. Hindi po mabilisan ang pagdali nitong mga mga plate. Kasi mabigat. Dandahan lang po ang pagkatrabaho nito. Kasi mabigat siya, delikado, mabagsakan ka sa kamay. May posibilidad na maputol pang kamay mo kapag mabagsakan ka ng mga ganitong bagay. Kaya alalay lang po ang trabaho namin sa mga ganitong sitwasyon. Kasi delikado. Hindi pwedeng bara-bara na. Kung sa pintura pwede nating pahida ng kahit ano, mabilis, bara-bara na trabaho, dito po hindi po namin ginagawa. Kasi delikado po talaga. Ingat po tayo sa mga ganitong trabaho na to. Mabigat. Kasi pag naipit ka, wala ka na talaga.
Hanggang dito na lang ang video natin mga idol. Maraming salamat sa panunod at magandang araw sa lahat. Oo.